Good morning po mga kapatid. Ayan, sa pananampalataya, sa malolos. Ayan, kumusta po kayong lahat? Miss ko na po kayong lahat. Ayan. Sa hindi na po pagtatagal, let all stand and let us pray first. Yes Lord, hallelujah. Maraming salamat nga po sa araw na to. Patuloy ka namin tinataas, pinapapurihan, dinadakila. Salamat po sa pribileyo na pinagkaloob mo sa amin na magkaroon po kami ng prayer and fasting. Humingi po kami ng gabay sa iyo, patawarin mo po kami na sa aming mga kasalanan at pagindapatin mo yung bawat isa sa amin. Nawa sa araw na to, anuman yung marinig namin, yung nais mong ituro sa amin ay maging kalakasan ng aming spiritual na kalagayan. Ngayon pa lang po kiniklaim na namin yung katagumpayan ng gawain mo at nawa mapuspos po ng banal na espiritu ang bawat isa na mga kapatid ko na makikinig. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan, kadakilahan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Salamat po sa Lord. At ang pag-aaralan po natin ngayon sa araw na to ay patungkol sa Holy Spirit. Ayan. Hindi ko na po tatalakayin kung paano po natin marireceive yung Holy Spirit kasi mapapanood nyo na po yan na shinare ng ating bishop sa SFD tsaka sa Sunday Worship, and nagbigay po siya ng 7 steps on how to receive the Holy Spirit. Kaya tatlong tanong na lang po ang tatalakayin natin. Unang katanungan po mga kapatid, why we need the Holy Spirit? Yan ang unang tanong. Makipagbuklatan nga po kayo sa akin sa aklat ng Epeso, Kabanata 5, talata 16. Sabi po dito, samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon. Sa English po, Ephesians 5:16, make good use of every opportunity you have because these are evil days. Ayan po. So why we need the Holy Spirit? It's because yung mundo po ngayon ay pasama ng pasama at nagkalat na yung mga kaguluhan, kapighatian, gawa ng evil spirit. Siyempre, ang pantapat po sa evil spirit, malamang hindi po tayo, kundi ang Holy Spirit. Kung tayo lang sa sarili natin, wala tayong magagawa. We can't survive without the Holy Spirit. We have no power to endure lahat ng binibitawan sa atin ng mga firing arrows ng kalaban, mga kapighatian, problema, pagsubok, hindi natin kakayanin, hindi tayo tatagal Hindi tayo makakadepensa kung wala yung Holy Spirit. Kaya mas mahalaga po na ma-receive natin yung Holy Spirit. Kailangan natin yung Holy Spirit. Yung, sa tanong na why we need, yan po. Kinakailangan natin ng Holy Spirit. Ikalawa, what benefits will the Holy Spirit brings? Ano nga ba yung benepisyo na meron tayong Holy Spirit? Una po dyan, magkakaroon po tayo ng power. Siyempre, evil spirit yan Malakas yan, may power yan. Kailangan natin magkaroon ng power. Kahit nga sa movie, yung mga Avengers may mga power Hindi nila matalo yung kalaban kung wala kang power. Gayun din sa real life, we need the power. Power of what? Mark 16:16-17. Power. In the name of Jesus, you can cast out demons. You can speak with new tongues. Makapag-speak in tongues ka. Makakapagpagaling ka ng may sakit. Yun po yung power ng Holy Spirit na may bibigay ng power ng Holy Spirit. Pero sa kabilang banda, kinakailangan natin gamitin ng maayos po ito. At hindi natin dapat gamitin pansarili. Bakit? May pangyayari sa Biblia sa Acts 8:18, itong si Simon, nag-desire siya sa sarili niya para ma-impress yung mga tao. Nainggit siya kila John and Peter na nakita niya yung power ng Holy Spirit na nagpapagaling, na nagka-cast out ng demon. Binili niya po ni Simon. Kumbaga wrong motive. Tayo rin po kailangan magkaroon po tayo ng desire to serve God
not to impress people. Gusto mo yung Holy Spirit, nakakarinig ka ng may mga nag-i-speaking in tongues sa paligid mo sa church, huwag tayong mainggit dyan. Bagkus tayo, free po yan, yung Holy Spirit, yung power na yan, na ibibigay natin basta sa paglilingkod sa Diyos, hindi para mag-impress, ay ito nakakapagpagaling, ay ito nakakapagpa-cast out ng demons. We need the Holy Spirit to serve God. What else? Christian filled with the Holy Spirit is a great soul winner. Yan po yung pinaka the best dyan. Not only the speaking in tongues, but we are now a great soul winner dapat kung mapipil tayo ng Holy Spirit. Lahat ng tayo, nahihiya tayo mag-share ng gospel sa jeep nga lang, sa family natin. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi ka makabitaw ng salita sa katrabaho mo, sa kapamilya mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo kaya mag-isa yan. Kailangan mo ng power ng Holy Spirit. Magagawa mo lamang mag-share ng gospel kung filled ka ng Holy Spirit. Kaya tama po yung step ni Bishop na 7 steps. Panoorin niyo po yan. Na kailangan mo mag-desire na magkaroon ng Holy Spirit to share the gospel. Ikalawa po, magkakaroon po tayo ng high spiritual vision. Iyon po yung isang benepisyo. Mawawala na po tayo ng earthly vision eh. Katulad ng mga gusto mo mabahay, gusto mo ng sasakyan. Mapapalitan po yan ng heavenly vision. Katulad ko po, nung nasa Bible school po ako, ang vision ko po dati. Nagkaroon po ako ng sa pangitain na nakatayo po ako sa isang napakaraming kabataan. Hindi ko alam kung youth service ba yun. Basta maraming kabataan na nagsishare po ako. Yun po yung una kong naging vision. Parang nasa youth service po ako. Yan. Magkakaroon po tayo ng spiritual vision. Ikatlo po, easily forgive. Kaya pala hindi tayo makapagpatawad. Kaya pala hindi tayo nakaka-move on sa dating nagkakasala sa atin kasi wala sa atin ng Holy Spirit. Katulad na lang nangyayari sa Acts 7:56 kay Stephen na habang binabato po siya, imbis na magalit siya dahil puspos siya ng Espiritu Santo, pinatawad pa niya yung bumabato sa kanya instead na pagantihan niya sa Lord. Kasi sa kanya puspos siya eh. Yun po, para mawala sa atin yung unforgiving spirits, yung bitterness natin sa puso, kinakailangan natin yung Holy Spirit. Yun po yung benepisyo. Easily forgive tayo. Madali tayong makapagpatawad. Hindi na natin aalalahanin kapag sa tuwing mag-away ng mag-asawa, ganito ka noon. Lagi na lang maalala kasi hindi tayo puspos ng Holy Spirit. Hindi tayo marunong magpatawad. Kalimutan mo po natin yan. Ikaapat po, magkakaroon tayo ng 9 fruits of the Holy Spirit magmamanifest po sa atin. Ano yun? Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Napakadami nitong power na to. Kumbaga sa world, sa anime po, makaka-relate po dito yung mga kabataan natin, mga C-Cube. Si Brother Jimmy, Brother JC, katulad sa Naruto. Hindi po matalo-talo si Naruto ng kalaban niya kasi meron siyang kapangyarihan na 9 tails. Kung i-relate po natin to sa real life, sa spiritual, meron po tayong 9 tails, 9 power. Ano yan? Sa atin yung love, joy. Kahit ano yung ibato sa atin ng kalaban na problema, pagsubok, andiyan pa rin, meron tayong joy. Makakagalak pa rin tayo kahit na lumilindol na, meron pa tayong peace. Kasi nga, hindi tayo matitinag. Kasi meron tayong 9 powers. Yan yung fruit of the Holy Spirit. Yan yung benepisyo na meron tayo kapag nasa atin ang Holy Spirit. Kaya napakahalaga na mas puspos po tayo. Magtaka ka kapag ang puso mo, hindi ka makapagmahal, hindi ka makapagpatawad, hindi ka makangiti, hindi ka makatagal. Gusto mo nang sumuko, wala ka ng pag-asa. Kasi yung puso mo, hindi mo pinapapasok yung Holy Spirit.
Yun po yung pinaka-pang-apat. Sa pangatlong tanong na po tayo papasok. Una po yung why we need, what benefits, pinakalas po yung resulta. What are the results? What is the results? If we are filled with the Holy Spirit. Unang-una po dyan, hindi ka natataob. Bakit ko po sinabing hindi ka natataob? Magbibigay po ako ng illustration. Ang katawan po natin, parang ngayon po is parang isang malaking warship na barko, isang malaking warship. Yung dating pagkatao natin, yun yung old ship na katulad ng Titanic. Yung lumang buhay natin katulad ng Titanic na lumubog, binangga ng pagsubok, nabiyak, lumubog sa karagatan. Ang karagatan, yung pinakailalim niya yung hell. Lumubog na lang yung Titanic. Kung hindi tayo binago ng Lord na maging temple of God na kasalukuyang modern warship, yung vessel po natin modern warship na, hindi na Titanic na kapag binangga ng iceberg, ng alon, lulubog na lang. Bakit ko nasabi yun? Tingnan nyo po yung design ng old ship na Titanic. Kapag binangga, nabiyak, lulubog na po yan. Hindi katulad po ngayon ng bagong generation po na modern ship na may design po yan na kahit mabangga yung barko na ginagawa namin dito, ano po yan? Pag nabiyak, hindi po lulubog basta-basta, kundi lulutang pa rin yan. Bakit? Ano ba yung design nito? Yung modern warship po mga kapatid, filled po yan ng hangin at ng water, air and water, na siyang nagbabalanse sa isang barko. Na kahit mabutas, kahit saan bahagi ng barko, hindi basta-basta lulubog yan kasi nakabalanse siya. Filled siya ng air and water na makaka-injure siya, makakatagal siya kahit sa anong alon o kahit may pang ano na rin po yan, may pang wasak na rin po sa iceberg. Kaya magandang design niya. Inihalintulad ko po yan ngayon sa bagong buhay natin na spiritual worship na po tayo. Na kahit anong dumating na pagsubok sa atin, bumangga, na iceberg na pagsubok, hindi tayo lulubog. Kasi filled tayo ng Holy Spirit, ng air, na water. Ang Diyos, rumerepresent yan sa air, yung Holy Spirit. Pwede rin siyang bread, pwede rin siyang water. Kaya yung sangkap ng isang matatag na barko, na ark, design pa rin yan ng Lord. Yun po yung benepisyo, hindi tayo basta-basta tataob, hindi basta-basta tayo makapag-endure tayo kahit anong iba to na araw na pagsubok ng kalaban. Yun po yung resulta. Ikalawa, dadami po yung miyembro ng church natin. Kasi magiging matapang ka na eh. Sabi sa Romans 1:13-16, I am not ashamed of the gospel. Makakapag-share ka na even sa jeep, even sa kaklase mo. So, yung mga bakanting upuan tuwing Sunday na makikita mo lang kapag mayroong event, mapupuno na yan kasi lahat tayo, yung bawat miyembro na nakikinig ngayon sa prayer and fasting, pagkatapos nating ma-filled ng Holy Spirit, effective po yan. Kasi ako mismo naranasan ko po sa Bible school yan. Yung sinabi ni Bishop na 7 steps, ginawa po namin yan, nakaupo po kami, tapos nakalay hands, may naglay hands, tinaas ko po yung kamay na, nagrepent, wala akong ibang sinambit kundi papuri, praising, worship, tas repent, talagang tululuha, sipon, halo-halo na, hindi ko na pinansin yung nasa paligid, basta ang goal ko, ma-receive ko yung gift ng Holy Spirit. Pagkatapos nun, parang nasa harapan ko na si Lord, nakikipag-usap. Nung na-filled kami ng Holy Spirit, pinalabas kami. Pinahayo kami sa labas. At the moment na natapat, na ando doon yung sharing ko ng mga kapatid na nasa isang tindahan po. Pagkatapos namin ma-filled ng Holy Spirit, shineran ko po yung isang tindera doon na busy po yun, nagtitinda, may deliver po na truck na huminto sa tindahan. Pero hindi ko na po inisip na busy sila.
The moment na kinausap ko po yung Ali, may hawak po pong papel, yung asawa niya ko parang kontra po. Binigay niya yung sa asawa niya yung hawak niyang papel para sa delivery boy. Ginawa niya, nakinig siya sa sharing namin. Habang sinisharean ko po, talagang napa-accept po namin. Nag-pray po siya, pumikit po siya. Talagang ni-receive niya yung Panginoong Hesus. Yun po yung magagawa na napuspos tayo ng Holy Spirit. Dadami po tayo kapag yung na-filled yung bawat isa ng miyembro. Wala nang magiging bakanting upuan. Baka lumipat na tayo ng ibang church kapag nangyari yan. Yun po yung magiging resulta. Pinakahuli pong resulta ay syempre, hindi mawawala yung magkakaroon tayo ng blessing. Hindi naman tayo papabayaan. Lahat ng mga ginawa natin na pagpapagal dito, ay aanihin natin yan. Si Lord pa ba magpapabaya? Lahat ng blessing, total package yan. Spiritual, physical, emotional, lahat yan. Financial, pati pamilya mo. Lahat po yan marireceive natin kapag ka napuspos po tayo ng Holy Spirit. Ayan po. Kaya napakahalaga po na puspos po tayo ng Holy Spirit. Napakahalaga na yan po nalaman natin bakit natin kailangan ng Holy Spirit. Ano yung mga benepisyo, magkakaroon tayo ng power, yung 9 fruit of the Holy Spirit. Dapat nagmamanifest na sa atin yan. Nakakapag-share na tayo, nagiging wala hiya na tayo, hindi yung walang hiya sa paggawa ng masama, kundi wala hiya sa pag-share ng gospel kahit sino makasalubong mo, kahit na magbayad ka pa sa jeep, sa katrabaho mo, kapamilya mo, magiging bold, magkakaroon ka na ng boldness, hindi ka na magdadalawang isip na mag-share. Bakit? Hindi ka na sa sarili mo marireceive mo yung Holy Spirit mo pag babakantehin mo yung puso mo. Hindi pwedeng kaya hindi mo pumasok yung Holy Spirit sa puso natin. Kung minsan, yung puso natin parang baso na filled ng juice, ng coke, ng kung ano-ano. Dapat, ang laman na ng baso, yung tubig lang. Malinis. Kaya kung puno ng bitterness yan, puno ng kalungkutan, itabi mo muna yan, itapon mo na yan. At i-accept mo yung Holy Spirit, i-receive mo yan para mapuno yung puso natin. Kapag punong-puno na yung puso natin ng 9 fruits, hindi na makakapasok lahat Kasi bakit? Puno ka na Puno na yung buhay natin, puno na yung spiritual nating kalagayan. Hindi ka na magkakaroon ng alalahanin sa buhay na hindi mo na iisipin yung need mo pa ba ng maraming kotse, ng bahay. Wala na, magkakaroon ka na ng spiritual vision na katulad ng vision ng karamihan. Yun na yung parang goal mo, yung focus mo. Katulad po yun dito sa UK, medyo nawawalan na tayo ng focus sa spiritual, pero salamat sa Lord dahil nagbibigay pa rin yung Lord ng pagkakataon para maitama. Imbis na mag-focus ka sa magkaroon ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan, bakit di tayo mag-focus sa spiritual life? Sa spiritual para yung blessing susunod na lang yan. Ayan po. Yun po yung pinaka the best na gagawin po natin. Yung ma-filled ng Holy Spirit. Kasi sa panahon po natin ngayon, pasama na ng pasama ang mundo. Kahit sinong umupo na presidente, wala na po tayong magagawa dyan. Puro panlalamang na yung gagawin. Kailangan natin mag-double time, mag-overtime to share the gospel sa mga non-believers. Huwag nyo na pong targetin yung mga nasa church na yung may mga faith na. Hindi naman sinabing mamalakaya tayo, mangisda tayo mangingisda na sa mga may fish pond na. Ano ibig sabihin niya? Yung may mga faith na wag na nating sharing yan. Yung mga non-believer na lang, yung mga naliligaw ng mga isda na nasa karagatan. Bahala na si Lord kung mali sila ng doctrine. Huwag na tayong makipagtalo dyan. Basta mailapag natin yung sa Bible, yung doctrine natin.
okay na yun, wag na tayong mapagtalo. Basta focus natin sa mga non-believer, sa pamilya natin, sa co-worker natin. Ayan. To share the gospel, yun po yung pinaka-goal natin. Kaya, salamat po mga kapatid. Dito na po tayo magtatapos at miss ko na po kayo. Huwag po kayong mag-alala, malapit na po akong umuwi at nasasabik na po ako na makasama kayo sa face-to-face gatherings natin diyan sa Malolos. Salamat po, Pastor Jong, Pastora Carol, and sa family ko at sa inyo pong lahat na pamilya ko sa spiritual, mga elders, sa lahat po ng teaching, sa lahat po ng ministry, yan, sa mga kapatiran, sa mga miyembro. To God be the glory po. Salamat. Yan. Bye.